ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isda sa ilang fish pond sa Pampanga namamatay na dahil sa El Nino. Halaga ng pinsalang dulot sa agrikultura sa buong bansa aabot na sa 8 bilyong piso. Mga baboy at baka sa Occidental Mindoro nagkakasakit na rin dahil sa sobrang init, pero mga mag-aasin nakikinabang. Lakas CMD Vice Presidential Candidate Edu Manzano, iiwan na raw ang showbiz manalo-matalo man sa eleksyon. 6 na taong gulang na bata sa Negros Occidental ay tinuturing na bayani matapos iligtas ang 4 na buwang kapatid sa sunog. Alamin ang mga patok na pagkakaabalahan ng inyong mga anak ngayong summer. At mga veteranong between matinee idols, indie film stars, pati komedyante, magsasalpukan sa Acting Awards ng 2010 Urian. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagpapalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, naitala ngayong araw ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa DOST, umabot sa 35.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila, ang pinakamainit sa pagpasok ng taong 2010. Kasabay nito, lalo pang tumindi ang pinsalang dulot ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, aabot na sa 8 bilyong piso ang halaga ng nasirang pananim. Namamatay naman sa init ang mga isda sa ilang fish pond sa Pampanga. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Nagsisimula na ring mga matay ang mga isda sa Pampanga. Sa fish pond na ito sa Barangay Pasak sa bayan ng Minalin, 50 hanggang 80 piraso ng tilapia ang namamatay kada araw. 10 tonelada din ng tilapia ang nangamatay sa Magat Dam sa Isabela noong isang linggo. Bunsod ng matinding init ng panahon. Pero mas tinututukan pa rin ngayon ng gobyerno ang supply ng bigas. Umabot na kasi sa 8 bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura at pinakamatindi pa rin ang epekto sa mga palayan at maisa ng Region 2 o Cagayan Valley na umaabot na ng 5 bilyon. Ang magsasakang si Alejandro Porgoso, umabot na sa 6 na ektarya ang natuyong palayan. Tuyo nga sir, anong magagawa namin kung walang kaming mukhang tubig? Ginagamit lang daw itong El Nino phenomenon as an excuse to import more rice. But the reality is, a lot more farmers are crying. May mga ibang reports that would indicate that the figure would be higher than the 8 billion that I was saying. Pero ito po ay in the process pa of verification. Reklamo naman ng isang grupo ng mga magsasaka, bakit wala pa rin natatanggap na tulong mula sa gobyerno ang mga magsasaka na nasa mga lugar na tinamaan ng El Nino. Parang nangyayari dito mga drawing lamang, pero yung para tumagos ito sa mga magbubukid sa kanayon na tinatamaan ng El Nino ay wala. Sinasabing aabot sa 1.7 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno bilang pantugon sa pinsala ng El Nino. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Sa Occidental Mindoro naman, nagkakalagnat na ang mga baboy at baka dahil sa tindi ng init. Pero may benepisyo namang naidulot ang El Nino sa industriya ng asin doon. Exclusive nagpapatrol, Jenny Reyes. Sobrang taas ng temperatura na dulot ng El Nino sa Occidental Mindoro sa buong maghapon. Napalala pa ang kakulangan ng supply ng tubig at panunuyo ng mga damo at iba pang pagkaing halaman. Kaya ang resulta, nagkakasakit ang mga hayop. Sa gabi, ang nagiging problema rin namin ay yung sobrang lamig. So kinabukasan, yun, nagkasapir ng sinalangkuan, medyo lagnat. Kaya naman ang ilang may-ari ng hayop, tinurukan agad ang mga ito ng gamot na kontralagnat. Si Aling Erlinda mayat maya ay pinapapaliguan ang mga baboy para maibsan ang masamang pakiramdam ng mga ito. Ang baboy kasi parang tao rin eh. Pagka mainit, may inuubo rin, sinisipon, nilalagnat. Pero di lang daw puro negatibo ang epekto ng El Nino. Ang mga mag-aasin ikinatuwa ang matinding sikat ng araw dahil sa buenas na dulot nito sa kanilang kabuhayan.
Kung dati kada 2 araw lang ang kanilang ani ng asin, ngayon araw-araw na silang nakakakuha ng hanggang 55 kaban ng asin. Sa tigpala, siyempre takot sila sa init. Pero sa amin dito, pabor sa amin yung init. Dahil lalaki din kita namin pag magandang ani, magandang init. Pero nakaigi man sa kanila ang tagtuyot, di pa rin daw nila hinihiling na magtagal pa ito dahil alam daw nilang mas maraming napeperwisyo dahil sa El Nino. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa rabies. Ayon sa Department of Health, posibleng umabot ito sa 300 kaso ngayong taon. Kaya't pinaigting ng ahensya ang pagpapabakuna, hindi lamang po sa mga aso kundi pati sa mga tao kontra sa rabies. Nagpapatrol, Abner Mercado. Hindi nagsugat yan o dumugo yan. Bakas pa ang kagat ng aso ng kapitbahay sa 4 na taong gulang na anak ni Mary Jean na si Sherlyn ng Barangay Langka, May Kawayan, Bulacan. Nakita ko po siya, kinagat ng aso. Sakmal na yung yung paa niya. Yung aso, anong klaseng aso? Pitbull po yun. Agad-agad namang pinabakunahan ni Mary Jean ang anak. Kasama ang kaso ni Sherlyn sa tumataas na talaan ng DOH ng mga nakakagat ng aso. Halos 300 na ang namamatay sa rabies kada taon, karamihan dito ay mga bata. Kaya't itinutulak ng DOH ang pagpapabakuna hindi lamang sa mga tao kundi maging sa mga aso. Kanina, inilunsad ng DOH sa University of Makati ang mass vaccination sa mga alagang aso. Isa si Rita na nagpabakuna ng aso. Safety ako sa kung makakagat siya. Hindi ako magkaroon ng problema. 160 pesos kada bakuna ang bayad sa animal bite centers ng DOH. Payo ng mga eksperto sa mga nakakagat ng aso. Pag nakagat po ng aso, yung kanilang mga anak na expose po sa rabies, ang number 1 po kinakailangan gawin nila, sa bahay pa lang. First aid sa bahay, which is very important. Na dapat huwag nila kakalimutan. Hugasan with soap and water for 10 minutes. Yun po, very important po yun. Pag nagawa na nila po yun for 10 minutes, bababa po yung likelihood na magkaroon yung rabies yung bata. Simula pa lang ito, pero target ng DOH, pagdating ng 2020 ang tuluyang pagsawata ng rabies sa bansa. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Tiniyak ng Meralco na walang brownout ngayong weekend. Mababa kasi ang demand na kuryente kapag walang pasok sa opisina. Pero hindi pa matiyak kung wala ring brownout sa susunod na linggo. Ayon kay Engineer Josecito Sulit ng NGCP, may aasahang dagdag ng supply ng kuryente dahil gumagana na ulit ang ilang dating sirang planta tulad ng Ilihan Block D at ang Santa Rita Modules 10 at 30. Lahat sa Batangas pati ang Kalayaan Hydropower Plant sa Laguna. Ibig sabihin magkakaroon ng reserba sa Luzon at sa Visayas sa Lunes. Pero problema pa rin ang supply ng kuryente sa Mindanao. At susunod, Lakas ni Vice Presidential Candidate Edu Manzano, iiwan na raw ang showbiz manalo o matalo man sa eleksyon. ilang OFW mula Saudi sumisigaw ng hustisya. Janitress ang inaplayan pero pagiging caregiver ang kanilang pinagsakan. At alamin ang mga patok na pagkakaabalahan ng inyong mga anak ngayong summer sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado. Janitress ang inaplayan pero pagiging caregiver ang bagsak ng mga OFW na naloko mano ng kanilang employer sa Saudi Arabia. Ang masaklap, hindi na nga pinasweldo ng tama, kinulong at minaltrato pa sila. Nagkampo sa harap ng tanggapan ng POEA, may higit 40 OFWs. Dinadaing nila ang pagiging biktima umano ng pagmamaltrato at maling pagpapasahod sa Saudi Arabia. Kwento ni Virgin Joy Flancia, janitress ang kanyang pinasukan sa Riyadh base sa pinirmahang 3-year contract bago pa man umalis ng bansa. Pero pagdating sa Riyadh, pagiging caregiver pala ang bagsak niya at ng iba pa niyang kasama. Ang masakla pa, imbis na 940 riyals, gaya ng unang napagkasunduan, 450 riyals lamang o mahigit 5,000 piso ang buwanang pasweldo sa kanila. Nang tumigil sila sa trabaho, pinakulong sila at minaltrato pa ng employer na anasban. At ngayong nakauwi na sila sa bansa, gusto nilang mapanagot ang kanilang employer at makuha ang back wages nilang aabot sa mahigit 300,000 pesos. Yung pong binibigay nilang 550 na lang, ang kapalit po nun ay 24 hours at saka 16 hours na pagtatrabaho. Titingnan natin sa investigasyon kung ano talaga ang kalalabas sa kung anong resulta. No? Doon natin malalaman kung may katiwaliang nangyari at sinagawa yung employer. Bukod sa POEA, kinalampag din nila ang OWA.
na nag-alok ng tulong sa kanila. Ayaw nila ng starter kit to start business, pero gusto nila kunin nila cash. Wala sa mandate ng OWA ang magbigay ng cash. Nanindigan naman ang mga OFW na higit sa tulong, katarungan ang kanilang apila. Sa ngayon, tinapos na ng mga OFW ang 3 araw nilang pananatili sa harap ng OWA. Ayon kay OWA Administrator Dimson, tinanggap na ng OFWs ang handog nilang livelihood assistance na nagkakalaga po yan ng 10,000 piso. Pero POEA na raw ang dapat tumugon sa issue ng pasweldong hindi na ibigay sa mga manggagawang Pinoy. Nabuhayan ang loob ang pamilya Dacer matapos pumayag ang Korte sa Amerika na pauwiin sa bansa si dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino. Susi raw kasi ito sa ikalulutas ng Dacer Corbito double murder case. Nagpapatrol, Timmy Nubla. Naniniwala ang pamilya Dacer na si Michael Ray Aquino ang susi para malutas ang kasong pagpatay sa kanilang ama na si dating PR publicist Bubi Dacer at driver nitong si Manuel Corbito. From the affidavits of Macau, very clearly si Michael Ray Aquino ang may paandar ng operation. That's why the details on the abduction, the planning, the surveillance, these are all within the knowledge of Michael Ray Aquino. Paliwanag ng abogado ng mga Dacer, bukod kay Lacson, si Aquino umano ang pinagkukunan ng mga utos sa mga miyembro ng binuwag na PAOK-TF, tulad ng mga testigong sina Cesar Mancao at Glenn Dumlao. Kaya naman bukas sila sa posibilidad na maging state witness si Aquino, lalo na kung meron itong mga impormasyon na maaaring makapagdiin kina Senador Panfilo Lacson at dating Pangulong Estrada. Sa text message, sinabi naman ng abogado ni Lacson na kampante sila na hindi tetestigo si Aquino. Naniniwala naman ang abogado ng mga Dacer na tatayo ang kanilang kaso, tumestigo man o hindi si Aquino. Ang mahalaga lang daw ay matagpuan na si Lacson na lumipad ng Hong Kong matapos issuean ng warrant of arrest. Timmy Nubla, Patrol ng Pilipino. 65 araw na lamang bago ang halalan sa Mayo. Pinasok ni dating Pangulong Joseph Estrada ang lungsod ng Olongapo na baluarte ng katunggali niya sa pagkapangulo na si Senador Richard Gordon. Umasa si Estrada na mananalo siya tulad noong 1998 presidential elections. Nakipiesta naman sa Compostela Valley Province ang pambato ng lakas kampi na si dating Secretary Gilbert Teodoro. Nagtungo naman sa Zamboanga City at Basilan ang katandem ni Teodoro na si Edu Manzano. Sinabi ni Manzano, matalo o manalo, magre-retiro na siya sa showbiz. Pumirma naman si Senador Noynoy Aquino ng kasunduan sa mga taga-Tondo, Maynila kung paano iaahon sa kahirapan ang mga residente doon. Sa Sipalay City, Negros Occidental, itinuturing na bayani ngayon ng 6 na taong gulang na bata na isinapalaran ang sariling buhay, mailigtas lamang ang sanggol na kapatid mula sa kanilang nasusunog na bahay. Nagpapatrol, Marty Go. Lapnos ang mukha, kamay at ilang bahagi ng katawan ng 6 na taong gulang na si Virginia Rojo. Nagtamo siya ng second-degree burn nang masunog ang kanilang bahay. Naglalabada sa bayan ang nanay at ate ni Virginia, kaya siya lang at ang 4 na buwang kapatid na si Jorin lang ang nasa bahay nang maganap ang sunog na nagmula umano sa natumbang gasera. Sa kabila ng murang pag-iisip, hindi inuna ni Virginia ang sarili sa kasagsagan ng sunog. Sa halip na lumabas agad ng bahay, kinuha ni Virginia ang kapatid na natutulog sa duyan at yakap-yakap na itinakbo ito palabas ng bahay. Ang init, hindi ko alam na malaki na pala ang sunog. Pati ako may paso na pala. Hindi naman po ako natakot basta katabi ko si Toto at kinuha ko siya agad. Nagdulong ko sa kulinan. Hinatid ko kasi ang mga labada ko, kaya silang dalawa lang naiwan sa bahay. Nagpapagaling pa sa infirmary clinic sa Sipalay City si Virginia. Sa kabila naman ng pagtutulong-tulong ng kanilang mga kapitbahay, kapos na kapos pa rin ang mga biktima, lalo't naabulahat ang kanilang konting na tipong gamit. Martigo, Patrol ng Pilipino, Negros Occidental. Ang susunod, alamin ang mga patok na pagkakaabalahan ng inyong mga anak ngayong summer. Ang mga veteranong between matinee idols, indie film stars, pati komedyante, magsasalpukan sa acting awards ng 2010 Urian sa pagbabalik ng TV Patrol. Sabado. Mga kapamilya, summer na naman. Alamin kung paano gagawin makabuluhan ang bakasyon ng inyong mga chikiting sa pagpapatrol ni Weng Hidalgo.
sports programs at art workshops na mapagkakaabalahan ng mga bata ngayong summer. Sa mga may budget, naglalaro sa 2,000 hanggang halos 5,000 piso ang mga painting, acting, voice, music at dance lessons. Those who are also very artistic will have an expression of, their talents and to further enhance their talents. Kung kailangan namang maghanda sa susunod na school year, may special tutorial din sa math, computer at literature. Sa mga nanay na ayaw mawalay sa anak, pwede sila sa mother and child gymnastics o cooking lessons. Pero kung naghihigpit ng sinturon, may libreng summer sports clinic ang Armed Forces of the Philippines sa mga kaanak ng mga sundalo at kanilang mga empleyado. Para iwas po sila sa mga drugs, yung mga bata, then matuto sila sa self-defense. Libre rin para sa mga taga Quezon City ang sports program na ibinibigay sa Amoranto Sports Complex. Tuturuan ng mga kabataan ng basketball, volleyball, badminton, table tennis, gymnastics, karate, taekwondo, Chinese at swimming. Ang objective nito yung mag-scout kami ng mga potential athlete para mapadala natin sa national competition. At kapag natapos na ang summer, pwede pa rin ipagpatuloy ang sports clinics para lalong mahasa ang mga bata. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Libu-libong kabataang nangangarap sumikat ang sumabak sa audition ng Pinoy Big Brother Teen Edition. Pinakahihintay naman ang gawad urian kung saan magkakatapatan ang kakaibang hanay ng mga nominado. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Kaabang-abang para sa mga taga-showbiz ang nalalapit na gawad urian ng manunuri ng pelikulang Pilipino dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga nominado. Sa Best Actor category, 2 sa pinakamatunog na nominees ay sina Coco Martin ng indie film na Kinatay at John Lloyd Cruz ng In My Life ng Star Cinema. Ako, every time na gumagawa kami ng pelikula, feeling ko hindi ako gumagawa ng pelikula. Feeling ko hindi kami nag-shooting. Para sa akin, that time, habang ginagawa ko yun, ako mismo yung character and then totoo yung lahat na nangyayari. Mula naman sa iba-ibang larangan ng showbiz ang mga nominado bilang Best Actress. Ilan sa magtatapat ay ang star for all seasons at Batangas Governor Vilma Santos ng In My Life, veteran actresses Anita Linda at Rustica Carpio sa Lola, at comedians sa sina Tessie Tomas sa Sanglaang at Eugene Domingo sa Kimidora. Libo-libong mga kabataan ang dumagsa kanina para mapabilang naman sa Pinoy Big Brother Teen Edition. Medyo kinakabahan po. Sa akin lang, gusto lang patunayan sa magulang ko na kaya kong pumasok dito. Pagtungtong ng alas 11 ng umaga, umakyat na sa 37,000 ang mga nagparehistro sa audition sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Meron kaming mga hinahandang mga surprises at mga twists. At syempre, mas nabubuo ang konsepto ng Big Brother depende sa mga housemates na mapapasok. Bukod sa Maynila, magkakaroon din ng audition sa Tacloban, Cebu at Dipolo para sa housemates ng PBB Teen Edition Clash of 2010. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.